Huwag kayong magpakatanga. Kasi any reasonable person, hindi ko na sinasabing any decent person. Sinasabi ko na lang, any reasonable person who saw what happened in the House of Representatives and saw the behavior of the Vice President should come to the conclusion that she was the person who was very much at fault. Miski isa-isahin niyo po yung mga itinanong ng mga kongresista. Ang tawag po rin par for the course. Expected yung kasi budget yun eh. Pero na lang kung meron ka itinatago o meron kang matinding disdain doon sa mga nagtatanong at talagang mas maiging insultuhin mo sila kaysa sagutin mo yung mga tanong. Somebody is convicted of child abuse sitting in the chair. Minsan gusto nating ibalik sa kanila, no? Dito kay Vice President Sara Duterte yung paulit-ulit na binabanggit nila nung gina-justify nila yung brutal at madugong drug war ng kanyang ama. Sabi nila, kung wala kang kasalanan, bakit ka matatakot? Ibalik natin ngayon sa Vice Presidente. Kung wala po kayong maling ginawa o wala po kayong hindi maipaliwanag tungkol dun sa paggasta ng inyong budget in the past, including confidential fund, bakit ayaw nyo pong sumagot? Ngayon, pasok yung mga trolls. Sasabihin ng mga trolls, ipaparot yung kanyang sinabi kahapon. Hindi naman yan kasama doon sa sa budget proposal for 2025. Di ba wala nang confidential fund doon? At isa po doon sa pinaka-defender ng kanyang linya na yan ay yung dating Pangulo at ngayon kongresista pa rin na si Gloria Macapagal Arroyo. Settled that the issue would be the 2025 budget. And in all our hearings, to what I recall, when we want to question something about performance, we question the 2024 budget, not the 2023 budget. What is being questioned now is the 2023 budget, which was discussed very extensively last year. Madam President Gloria Macapagal Arroyo, ang tagal-tagal nyo na po sa politika. Na-cover ko po kayo na matagal. Diyan po sa Malacanang. You should know better. Diba? Nakakahiya naman po sa taong bayan na ginagamit niyo inyong posisyon at inyong karanasan sa politika para i-justify isang bagay na maliwanag naman po na hindi tama. Wala po nagbabawal sa mga kongresista para tanungin o balikan kung paano ginasta ng Vice President yung confidential fund. Dahil una-una po, hindi naman niya sinagot yung dati ng matino, di ba? At ngayon, hindi pa rin niya sinasagot. Ito po yung pagkakataon para tanungin siya. Dito po sa budget hearing. Ito po yung pagkakataon. At yung mga tanong po, lehitimo. Wala akong pakialam kung nagtatanong dyan yung Makabayan Black na talagang kaaway na kaaway ng mga Duterte. Wala akong pakialam kahit sino nagtatanong dyan. Ang pinagbabasihan ko po, yung mismong tanong. 125 million po na ubos ng 11 days. Tapos, merong notice of disallowance yung Commission on Audit. 73 million out of 125 million. Hindi ba kayo dapat nagtatanong man lang? So, kayo po, diba? Kayong mga politiko na nagde-defend, kayong mga trolls, diba? Hindi, mamaya na yung mga panatikong tanga. Doon tayo pumunta sa mga defenders ni Sara Duterte doon sa mababang kapulungan. Hindi ba parang you're doing a great disservice to your constituents and to the Filipino people by not doing your job. And all because of what? Because you're trying to defend a political ally. Nakakahiya po yun. I don't know how else to explain this to people, no? Yan ang pagkukulang natin kasi, no? Minsan po kasi nabubulag tayo sa ating admiration sa mga politiko to the point na parang sinasamba na natin sila na wala silang magawang mali. Di ba? Siguro talagang kailangan pagtingin natin yung ating pagpapakalat ng tamang impormasyon sa mga eskwelahan, pag-ibayuhin natin yung pagtuturo ng civics, di ba? Ng proper citizenship. Para magising naman yung mga tao, mga Pilipino, na bawat isa po sa atin merong papel sa lipunan. Bawat isa sa atin dapat nagiging mabuting citizen at nagko-contribute sa ating bansa. Bawat isa sa atin
dapat nauunawaan yung takbo ng gobyerno, yung trabaho at responsibilidad ng ating mga leader. Mga leader, niluluklok po natin sila sa posisyon sa pamamagitan ng eleksyon. Nilalagay po natin sila base po doon sa pinili ng mayorya o ng plurality. Plurality is not necessarily majority. Ngayon, pag naluklok po sa pwesto ang isang leader, ang isang politiko, meron po tayong expectation dapat sa kanila na hindi po nila aabusuhin yung kanilang posisyon, hindi po sila magpapakasasa sa posisyon, hindi po nila ibebetray yung tiwala na ipinagkaloob natin sa kanila. Okay? Hindi sila magnanakaw, hindi sila aabuso sa posisyon, at gagawin po nila kung ano po yung hinihingi ng posisyon, kung ano yung tama para sa mga, usually, sa majority, no? Pero syempre sa akin kasi, may mga pagkakataon na yung tama, hindi necessarily inaagrihan ng majority. The majority in short is not always right. Right is right, whatever the vote coming from the majority is. Okay? Bahagi po ng ating responsibilidad bilang mga mamayan ay yung tanongin yung ating mga leader. Saan nyo po ba dinala yung aming buwis, yung aming pera na kinalap po ng gobyerno para po dalhin sa iba't ibang mga proyekto? Eh syempre, ang gobyerno, napakalawak po niyan. Merong iba't ibang ahensya yan, merong iba't ibang opisina, at bawat base sa kanilang mandato o pangangailangan, binibigyan po sila ng pondo. Again, galing po sa kaban ng bayan na pinagsama-samang buwis natin at contribution. Kasama po ron sa mga ahensya ng gobyerno yung Office of the Vice President. Again, tanggalin niyo po element ng politika. Meron po tayong karapatan na tanongin yung bawat opisina, saan nyo po ba dadalhin yung pondo? At saan nyo po ba dinala yung pondo na ipinagkaloob namin sa inyo dati? Kasama po rito sa dapat tinatanong at sumasagot yung Office of the Vice President. Eh kaso ayaw sumagot. Ang sagot pa ba lang? I will forgo the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 budget proposal by question and answer. And I Madam leave Chair, it to the House of Representatives to decide the proposal as presented. Pag hindi po naliliwanagan yung issue ng pondo, paano natin malalaman kung winawaldas na pala? Hindi ko sinasabing winaldas ang Office of the Vice President. Sinasabi ko lang, as a matter of principle and as a matter of good practice, dapat ipinapaliwanag niya kung saan ba niya dinala yung pondo. Okay? Lalo yung issue ng confidential fund. Dahil kung pag-aaralan niyo po yung proseso ng confidential fund, yung liquidation niyan, medyo may leeway, mas maluwag. Dahil nga, naintindihan naman po ng ating proseso na kailangan yan, for example, ng mga intelligence agencies tsaka mga law enforcement agencies. Unang-una nga, bakit nagkaroon ng ganun yung Office of the Vice President? Saan niya gagawin yun? Merong malinaw na patakaran doon po sa Joint Memorandum Circular sa iba't ibang mga ahensya tungkol po doon sa tamang paggasta o paggamit ng confidential at intelligence funds at kung sino lang yung mga ahensyang dapat meron nito. Noon pa lang question na, di ba? Pero ganun, binigyan pa rin siya 125 million noong 2022. Paano man labang sagutin yung mga tanong tungkol doon? Yun kasi yung pinipigilan niya Yun ang ayaw niyang sagutin Kaya inunahan niya ng angas 'Di ba? Inunahan niya ng lakas ng arrive yung mga kongresista. Again, I'm not a big fan of this congressman, no? Alam naman natin hilat siya ng marami sa mga yan. Pero dito sa pagkakataon na to, sila yung tama. Ang mali rito, yung Vice President. Ngayon, sa haba ng paliwanag ko, alam ko, hindi pa rin na ito tatanggapin o maunawaan ng mga panatiko. Basta ako, ginawa ko po yung aking contribution dito. Ayan. Kung maliwanagan kayo, okay. Kung hindi, sana pagdating ng araw, maliwanagan kayo. Kasi pagdating ng araw na kayo mismo apektado na yan directly, doon nyo lang siguro ma-realize. O baka masaklap dyan, matapos yung buhay nyo sa mundo, hindi nyo pa rin na-realize kung paano kayo inabuso ng ilang mga leader natin. All because sinamba nyo sila.